Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At nitong nakalipas na mga araw, maraming nadagdag na mga pangyayari sa atin pong lipunan, lalo tigit ang paglindol sa bahagi ng Mindanao at sa balita na atin pong natutunghayan pa rin magpasa hanggang ngayon. Maraming tao pa rin ang nagugutom, walang tubig, walang kuryente, at wala pa rin matirhan, dahil naghihintay pa rin naman ng tulong na minsan talaga mapapaisip ka din, bakit pag ganitong sitwasyon, ang bagal ng ayuda, hindi nila mapagdesisyonan agad, kung paano magdi-distribute. Sabi sa mga balita, hindi nila maihatid ang mga tulong kasi may mga kalye, tulay na naputol. Sabi ko, anong ginagawa ng mga helicopter? Ano yung ginagawa ng mga sasakyan na talagang nagagamit ng ating mga lingkod bayan para magpumasyal, para pumunta sa ibang lugar? Pag ganitong tunay
na pangangailangan, sadyang mabagal tayo sa ating pagtugon. Kaya marapat lamang na ang mensahe ng ating Ebanghelyo ay isa puso natin. Sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, nakita niya ang napakaraming tao. Sila ay lito, sila ay lupaypay. Kaya nahabag siya sa kanila. Sabihin niyo nga po, nahabag. Nahabag yung compassion. Pag sinabing compassion, yun yung nauunawaan mo ang sitwasyon ng isang tao. Nauunawaan mo ang kalagayan. Nararamdaman mo ang kanilang pinagdadaanan. Kaya mahalaga na mayroon tayong pusong mahabagin. Na pag nakikita natin, yung bang hindi tayo natatahimik na ganun na lang yung kanilang kalagayan. Kasi ang bawat isa ay may magagawa pa. Kaya nga, pagkatapos niyan, si Jesus ay humirang ng 12 apostol. Tinawag niya ito para makatulong sa paghahatid ng mensahe, sa paghahatid ng presensya ng Panginoon sa kanilang kalagayan. Para bang ang gustong ipaalala sa atin dito, na kung ikaw nakikita mo ang sitwasyon, kung hindi man ng lipunan, nakikita mo ang sitwasyon ng iyong pamilya, mahabag ka. Magkaroon ka ng pakialam. Kasi isang malaking kasalanan din yung pagkakaroon ng indifference na sinasabi na wala ka nang nararamdaman o wala kang pakialam. Kaya nga yung ikalawang bahagi na magandang mapagnilayan ng pangalanan ni Jesus ang 12, ibig sabihin, maging bahagi ka ng solusyon, hindi ng problema. At lalo tigit sikapin mo na hindi ikaw ang pagmulan ng problema, kundi maging bahagi ka ng solusyon. Mangyayari lang yan kung mayroon kang pusong mahabagin o kaya naman pusong marunong mahabag. Mahabag ka naman sa pamilya mo. Mahabag ka naman sa mga magulang mo, sa kapatid mo, na para bang yung effort, lahat ginagawa. Tapos ikaw, ano bang ginagawa mo? So, sana po, maging bahagi ka ng solusyon at hindi ng problema. At ikatlo, nang sabihin ni Jesus, nang sila ay hayuin o isugo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Yan nga sa atin pong lipunan, talagang sa mga ganitong pagkakataon, malalaman mo at makikilala mo kung sino talaga yung mga genuine na gustong tumulong. Minsan po, pasensya na kayo kasi pag nakikita ako sa balita, nalindol na paghahandaan pa yung mga politiko sa kanilang pagdating. Sila pa yung pakakainin, sila pa yung aasikasuhin, samantalang ang mga nalindol, nandoon lang, tulala pa, nagugutom na. Tas mag-i-speech pa tayo ng mag-i-speech. Hindi yun ang kailangan. Ang kailangan nila bubong. Ang kailangan nila pagkain, tubig, yun ang dapat unahin, yun ang dapat asikasuhin, hindi ang pagpapapicture. Para maalala na pagdating ng 2028, napunta kami sa inyo, Yun ba talaga ang pagtulong? Pagtulong ba talaga o pag-i-invest? Kaya nga ito yung magandang paalala sa atin. Nawa, tayo po, huwag tayong mahulog sa ganitong trap, o sa ganitong sistema na kaya tayo kikilos, kaya tayo tutulong dahil may inaasahan tayo. Hindi man ngayon, babawi ako at maniningil ako
pagdating ng araw. Sa tamang panahon o sa takdang panahon. Hindi yan ang taong nagtataglay ng pusong mahabagin. Amen?